As promised to you guys, di ba sabi ko sa inyo bago mag-May 7, meron tayong breaking news. Pero, dalawa kasi yung breaking news natin. Yung isa, baka sa Senate nyo na lang marinig siguro. At yung ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi ang dami talagang nagre-reach out sa atin. At ako ay overwhelming sa mga information. Hindi kayo maniniwala, okay? Baka tatalbugan pa natin ng CIA at DEA, no, ng Amerika. Ngayon, ano ba yung intention natin dito? Bakit ito dapat matapos na? At mapanagot si Marcos Jr., okay? Mapanagot ang mga dapat managot. So, syempre, ito po ay hindi politika o ito ay hindi personal na agenda ni Maharlika dahil unang-una, wala naman akong pwesto sa gobyerno, hindi naman ako politiko, hindi ako qualified o kung ano pa man. Itong issue na ito ay para sa kaalaman ng bayan kasi binababoy, ginagago tayo ni Marcos Jr. na bangag. Ito nga lang yung interview niya sa media, di ba? Na tinatanong siya na sa kanyang pagkasangkot dito kaya pagkasangkot niya at nauugnay si Maricel Soriano. Actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot tayo ni Atty. Glenchong na pwede siya ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan. At narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin kung siya ba ay pulburonic? O yes or no lang? O magsalita siya, mag-statement siya? Pero wala talaga. Kasi nga, guilty. Alright? At patuloy kayo, nililinlang, okay ba sound natin? Patuloy kayong nililinlang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinuhubas nila ang pera ng bayan. Inuubos nila, hinahakot, papuntang mga offshore accounts, pinahirapan kayo, ginikipit, like maisog rally, binawi ang permit, at pinipilit na balahurain tayong lahat. Ayaw magsalita ni Marcos Jr., ang mga kongresista, kino-cover up siya, at si Morales ang tinitira, kinakarakter assassinate, imbis na ang mga kongresista ay katuwang natin na palabas kung ano yung katotohanan at para magkaroon sila ng maayos na batas o amyendahan ng mga batas like Kongreso at Senado. Yun nga sinasabi ko, mga palangga, para sa susunod na halalan, kung maganda ang batas, lahat ng mga taong gustong pumasok sa politika ay open yung kanilang drug test, hindi lang 2 minutes, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. Dapat open sa publiko kasi hahawakan nila ang pondo ng bayan. Nakasalalay sa kanila ang obligasyon, nakaatang sa kanilang mga mandato na sila ay ipapahamak ba ang bansa, danakawin ba nila. So you know that already, corruption, extortion, bribery, smuggling, na yan ang pinamumunuan ni Kuting Marcos Jr. at ni Lisa, ang kanyang mga kasabwat, pati kidnapping, pinasok ni Lisa, lahat na ng kasamaan nasa kanila na. Now, bukas na ang hearing. Pilit nilang pinapatay ang issue. Buti nga itong mga mainstream media ay wala na silang parang sukol na sila kaya kailangan nila ibalita. And good thing din yung reporter na nagtanong kanina dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng lakas ng loob pero patawa-tawa. You know what? I don't know who's that reporter. Kayo mga mainstream media, kayo mga reporter, mga journalist na sinasabi ninyo ay kayo ay fourth estate, katuwang may obligasyon kasi itataang bayan. Bakit pag tumatanong kayo, tinatanong nyo parang, ay sir, kasi po may sinasabi po sila na ganito po, para kayong takot na para kayong walang mga bayag. Ganyan ba ang training nyo sa journalism? O kung journalist kayo o nag-aral kayo sa career na pinatutunguhan ninyo o na ini-enjoy ninyo? Seryoso ang usapan. Kung ako journalist, Mr. President, ano ang may comment mo na ikaw ay sinasabing bangag o ikaw ay sinasabing sangkot sa pulburon, sangkot sa droga, ganito, ganyan. Hindi yung, ay sir, kasi ganun.
Anong kagiatayan yan? You know, I don't know kung sino. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang training? Seryosong usapan, national interest. Nasisira ang buhay ng pamilya ninyo dahil sa pulburon. Maaring isa sa dalawa sa inyong nanonood ngayon. Kayo ay namumroblema sa inyong kapatid, kamag-anak, tatay, nanay, anak na nasasangkot na lubog sa drogang pinalaganap ng mga jutang ginimis na mga nasa gobyerno. At etong si Marcos Jr. na presidente na kasabwat sa lahat ng mga ilegalidad sa Pilipinas, that's a 1.8 billion na naging 1.4, naging 1.2 na walang ginawa. Okay? Itong nakaraang hearing, actually walang nangyari kasi executive session. Protektado itong driver na nahuli daw nila. Pero yung pala may mga kaso dito sa Amerika na charge ng pang-chuchuk-chak. You know that already. Walang pangalan sa kanyang mugshot. Binlared nila. So, katunayan na talagang protektado ni Marcos Jr. kasi nga mga palangga, kasabwat nila. Okay? Kasabwat nila ang mga polboronic. Balikan natin, kasabwat nila, ayan, kasabwat ni Lisa ang smuggler. O yan, na pinangalanan sa Kongreso na ayaw ipatawag si Mike Elma, inappoint na Special Envoy to China. Ayan, kasabwat nila. Kasabwat ni Lisa, ni Carte Jr., ayan si Sayarot na nahuli ng pulburon kasama sa New York. Ayan, di ba? Paulit-ulit, ang daming kasabwat, pinalaya. Ito, pinalaya ang Indian national na nahulihan ng bonggang-bonggang papasarbog. You know, inarbor yan ni Mel Robles at ni Lisa Araneta Marcos. So, yung gobyerno nyo ay isang mafia at sindikato. And now, mga kababayan, alam ko, excited na kayo. Alright? Breaking news. Okay? Confidential informant, kilala na. Tanungin niyo ako, yes, kilala ko na siya. Pero, ito ang description. Magi-guessing game muna tayo. Alright? Magi-guessing game muna tayo ng bonggang-bongga. Here we go. Okay. Ayon ito sa ating mga juting jahas, okay, mga juting jahas, actually, ang ating mga puting ahas dito, mga pwedeng from PIDEA, from PNP, from AFP, okay? Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, Makati, mga palangga. Ayan uulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang impormante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung informante, di ba? Hindi lang isa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, kaya dapat yung mga hinayupak na members of that committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat maipatawag at buhay pa. Nakagugugil ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Diba, ang tawag sa condominium, sa Rockwell sa kanya, inay, diba, ang tawag sa kanya showbiz, ay inay. First clue, dalawa lang muna bibigay ko sa inyo. First clue, ang informante ng PIDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso, may binilunok niya, o, you know, tinago niya, or whatever, kung anong ginawa nila dyan. Kasi nandoon daw yan nandiyan dyan. Ayaw nilang ilabas, kaya, lalaki o babae. Actually, babae at lalaki. Sabi ni Luisa, lalaki at babae. Amo na, first clue. Anak-anakan, okay, ito ni inay, okay, ni Maria. At second clue, okay, first clue, second clue. Ito, same person, we're talking about same person. You comment, at baka maaring, basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store.
sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I worked in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam. Ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hitad po tangay. Oh my God! Okay? So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Na natin, mga palangga. Nakakaloka itong ating mga impormasyon. Hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Okay, tignan natin dito. Sino? Nakahula na ba mga palangging? Okay. Alright, mga kababayan, yan ang clue natin. Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin, ha? Ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa siya sa informante, okay, na alam ni Francia, Director Francia, okay, at ni, sino yung isang pinatawag niya? Si Corioso, si Dave Corioso. Saan na yun? Diba? So, alam ni alam mo Francia, Director, alam mo rin Morales, alam mo Corioso, kung sinong tinutukoy ko. Kaya kung ako sa inyo, kumanta na kayo. Ikanta nyo na ng bonggang-bongga para naman may magawa kayo sa inyong bayan. Well, si Morales kumanta na, si Francia nagsisinungaling pa, si Corioso yung asawa niya, di ba? Na isa sa mga pinilit ni Lazo na as a witness na wala naman sa pinangyarihan, nandoon, di ba, sa PDF. Pero itong first clue natin na informante, di ka magbasa muna ako, baka nahulaan na ng mga hitad. Sabi ng iba si Diwata. Alam nyo, nagiging excited ako, parang kinakabahan ako ano yung mga susunod na mangyari kasi bubulaga talaga to eh. Kasi, yung very close dito sa ating unang confidential, nasa first confidential informant pa lang tayo anak-anakan, okay, ang tawag niya inay-inayan. Then, ang tanging gusto lamang nitong anak-anakan, during that time, ay marihab daw si Miss Terry, okay, si Miss Maricel. Kaya gusto ko lang pong linawin, ang subject natin dito, actually, hindi si Maricel Soriano, siya lamang ay biktima ng itong mga pulburon na ang nagpapalaganap ay gobyerno. Ang nagpapalaganap, ang nagpoprotekta ay mga dating executive secretary Paquito Ochoa, nakasabwat ni Lisa. See that? Nasisira ang inyong buhay, ang inyong mga anak, kinabukasan, asawa, tatay, nagkahiwalay kayo, nagkagulo-gulo ang buhay ninyo. Dahil ang protektor ng pulburon o ng droga ay ang mga taong gobyerno. Katulad ni Ochoa, ayon sa statement ni ni Morales, kaya kaabang-abang. Pero itong first clue na ito, mga first confidential informant na ito, mga palangga, nako, grabe yung mga hula ninyo. Actually, nandiyan na siya sa hula ninyo. Damihan nyo pa para magkagulo-gulo. Pero, sabi ko, bakit ako excited at kinakabahan? May power si Pangulong Duterte. Well, not power eh. May connection din kay Pangulong Duterte. Baka pwedeng mahimok. Baka pwedeng mahimok. True friend of Pangulong Duterte na may connection din dito na baka pwedeng hilutin na, babe, lumabas ka na. Nagets nyo? Bala kayo, basta, okay, yung iba nakukuha nila eh. Okay? Nakukuha nyo. So, yung intention lang na ma-rehab itong si Miss Maricel. Okay? Maganda na yung buhay niya. Nakikita ko naman siya. Parang gusto ko lang sabihin, pero wag na lang. Okay?
Kasi gusto ko sa Senado, wag na nating agawan ng trabaho ang senador. Wag na nating agawan ng trabaho ang mga senador. Pero kung ayaw nilang gawin, aagawan ko sila ng trabaho dito sa pamamagitan ng ating media. So, ang malungkot lang dito kasi medyo, nananahimik na kasi itong mga taong ito eh. Pero I'm sorry sa inyo kasi presidenteng bangag ang issue dito. Kahit na may maayos na kayong buhay, nananahimik na kayo, okay na kayo, pero sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, sa ngalan ng lagi nating sinisigaw, mahal kong inang bayan, ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Pag kumakanta tayo ng lupang hinirang, bayang mag-iliw, tuyan ka ng di ba lagi natin kinakanta, ang pinakadulo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Tapos nanunumpa tayo sa watawat when we were young. So, kung itong impormanting ito ay gusto niya talagang makatulong, maliban kay Ms. Maricel Soriano, kung gusto niya makatulong sa bayan, and sabi ko, once and for all, kasi may past din siya Okay? Mayroon din siyang pinagkalugmukan. Ito yung clue. Yung pangalawang clue, yung pangalawang informant, mas madali niyong mahulaan. Kaya, asan anong hula niyo? Ay, abaw, Diyos ko po, mukhang lumalabas na yung mga pangalan. So, pero hindi natin bigyan, kasi ayokong agawan ng extend na ang mga senador. They have to do it. This is not my job. Kung ako ay taga-PDEA, gagawin ko, lalabas ko lahat sa inyo to. Pero hindi naman ako part ng government I'm just helping. Para mapanagot natin si Marcos Jr. kasi binabangag niya ang inyong buhay. Sinisira ni Marcos Jr. ang inyong buhay na nagpapanggap na siya ay matino pero ngiwi, bangag, lahat na at kinakamal ang pera ninyo katulad na lamang ng loto. Kaya tayo galit na dapat mawala na yung jutang ginimis. Yan, jutang ginimis na presidenteng bangag. Pinagloloko niya ang taong bayan. Simpleng yes or no. Hindi niya kayang sagutin. Okay? Ngayon, mga palangga, kung talagang gustong tutukan ng Committee on Public Order, at ni Senator Bato, ang chairman, yung kasong ito na talagang gusto niyang makakuha ng ebidensya o makuha yung mga pictures and videos, pipigyan niya ng bonggang-bongga dito sa confidential informant, mga informant na ito. Pero you'll never know. Baka may pagising nyo, breaking news, nandito na sa channel natin. Diba? Ngayon, mga kababayan, alright. Bigyan na muna natin. Alright. Ngayon, sino ba yung anak-anakan? Actually, Nana, sino ba yung anak-anakan na kung tawagin ay inay? Inay din sa Maricel Diba? Sino yung anak-anakan? No, hindi si Christopher. Nang layo naman. Diba? Okay? Nako, katakot naman kayo mag-comment. Si Kokak daw sabi ni Alicia. Si Dolphy daw si Babalan. Dami yung kalokohan. Tsugi na yan. Okay, next clue. Next clue tayo. Move on tayo sa next clue natin. Nahulaan nyo na ba? Share nyo to Marami may alam actually, hindi lang 2-3. Nakalagay, nandoon daw yung fold. Hindi pa raw. Nandiyan lang daw ang record sa PDEA. Kaya nga tanong natin kay Lasso, saan mo nilagay, Lasso? Actually, dapat ipatawag din si dating PDEA, chief si Wilkins Villanueva. Dapat ipatawag din siya kung sakali nakita niya. Si Pangulong Duterte, dapat ipatawag. Ipatawag na natin lahat para masaya, right? Research na nila mamaya. Okay? So, second clue. Ready? Ang second clue, Jutang Ginimis, may picture ako. Kasama ako. Nung May 9, nandoon.
nung nag-celebrate kami sa secret voting ni Lisa. Alain mo. Okay, sino siya? Simpleng-simple. Dating asawa ng isang, okay, no, hindi pala yung nandun, well, teka, parang nandun din yata, yung mag-ex. Pero yung girl lalo, maliwanag, may picture kami. Babalikan ko yung picture namin nung May 9, 2022. Pero ang second clue natin, dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni Bangag Jr. Okay, tandaan nyo. Dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni Coting o ni Marcos Jr. Na ayon sa ating puting ahas na sa PIDEA, from PIDEA, nakuha o nakalawit na pala ito. Nahuli na. So may record siya dyan sa PIDEA. Itong lalaki, sa lalaki ito. Ayon sa ating puting ahas ay nakalawit na. Natsurba na ito. Nakuha na ito ng PIDEA at ginawa nilang asset. Sabi ng ating puting ahas, kaya nga itanong natin sa grupo ni Morales at ni certain agent Jojo Paner. Ito kasi si Mr. Morales. Mr. Morales, pwede ba? Pwede ba, sir? Itodo mo na to. Kalawitin mo na silang lahat para sa kaalawanan ng taong bayan para naman matigil na to na hindi tayo magkaroon ng presidenteng bangag. Okay. No, hindi yon. May no. Buhay pa to, hindi pa patay. Buhay pa. So out yan, yung mga nababasa ko. Out yan. Okay? Okay. Process of elimination tayo. Ngayon, ito ay dating asawa ng beauty queen. Yun na nga, na ito ay ginawang asset na rin pala ito. Alright? At ayon sa ating mahiwagang puting ahas, okay, talagang dapat kung magaling itong mga nasa Committee on Public Order, makakalawit o makukuha talaga nila ito. Mapipitas, di ba? Gagamit tayo ng ibang word. Mapipitas talaga nila ito kung talagang gusto nilang makuha ang ebidensya, okay, ng confidential informant. Kailangan dikdikin ng bonggang-bongga ni Senator Bato, Sina Morales, si Francia, at yung si Corioso. Kasi ayon sa ating Juting Jahas, sila daw ang makakapagbigay ng liwanag sa buhay ng Pilipino. No, liwanag sa PIDEA leaks para talagang mapalabas yung letrato at video. Kaya nga sabi ko, malay mo, bigla kong ilabas. You know? Biglang may nag-message. You'll never know. Okay, Mama Bay, thank you. So additional ko, sabi ni Rafael Bautista si Pokwang, Diyos ko, parang damay si Pokwang dito. Naku, mukhang may nababasa na ako. Buhay pa to. Okay, buhay pa, buhay na buhay. At recently, nag-post si Beauty Queen, hindi ko lang kung 21 o 22, na they're together again. Okay? Nabanggit ito ni Pangulong Duterte sa isang maisog rally. Pinagmumura niya. Hindi si Coting. Hindi si Coting. Ayan, may mga nagme-message na. Sabi ni Palangga, Madam, back na naman. Secret promise later. Okay. Naku, kinakabahan ako sa inyo, mga hitad. Itong artista na ito, hindi yung, okay, yung isang confidential informant, actually, mukhang, naku, punyeta, talaga. Nakakatakot kayo kaya, nakakatakot ang mga hitad. Okay, so dalawa. So may, ayun, itong, nasa pangalawa na tayo, di ba? Nasa pangalawang puntos na tayo. O, nakakaloka. Okay? Nasa second, na tayo, confidential informant. So itong confidential informant na ito, nakalagay din ang kanyang pangalan dyan sa PIDEA. Kasi nasabat din to dahil nagdurog din to eh. Ang eksena pala dyan, nagkaroon sila ng rivalry.
For whatever, babae ba? Fame? Kasi, ayon sa mga PIDEA informante natin at mga polis, pag ganito mga operation pala, sabi ko, sir, ano ba usually ang bakit ba may nagsusuplong na sinusuplong niya yung kaibigan niya? Kasi yung kapatid, bihira yun yung kaibigan niya o ka-office mate or something. Ano ba usually ang pinag-aawayan nitong mga durugistang ito, mga pulboronic nito, bakit they're happy, jamming sila, then all of a sudden yung isa magre-report sa PIDEA. 3 daw. Business, rivalry, or babae na pinag-aawayan nila, chinukchak ng isa, yung girl lalo ng isa. Yun daw. At yung iba, gusto talagang mabago yung kanilang family. Tingnan ko nga, may nababasa na ba ako? Ako, punyeta, mukhang meron na. Mukhang meron na, okay? Mukhang meron na ng bonggang-bongga. Okay. Doon sa dalawang informante, kasi maybe more than 2 eh. Dalawa lang muna ibigay ko sa inyo. Masyado naman kayong ano, di ba? Generous ako, pero ayoko naman ng bonggang-bonggang ibigay sa inyo ng lahat. Kasi ayaw nga natin pangunahan itong kongreso. Tingnan ko nga kung anong pelikula niya. Dali lang ha. Dali lang, dyan lang muna kayo. Okay? Pero pag sinabi ko kasi ang pelikula, mahulaan nyo. Okay? Pero bibigyan ko ng konting clue para naman ma-excite kayo mga hitad. Oh! So, yung Girl Lalo, okay, hindi ito yung confidential informante, yung Girl Lalo, itong Girl Lalo na beauty queen, Virgo din siya. Okay. Virgo siya, ang CI o confidential informant yung jowa niya. Tignan ko kung anong horoscope niya. Dali lang Tignan natin. Nag-google silang lahat eh. Kakaloka. Tignan natin kung anong horoscope ng isa. Alright? Pero baka magkamali ako. Yun, isa, di naman perfect eh, no? Pero tignan natin. Tignan natin sa... Hindi to siya. Buhay pa to eh. Iba yung nakikita ko. Okay. Tignan natin. Nako, pero mukhang nandoon siya. Basta yung girl lalo nito, yung dati niyang jowa. Okay. Yung kamag-anak nitong confidential informant, ito another clue. Yung kamag-anak ng confidential informant, yung pangalawa natin confidential informant, nandyan sa paligid ni Kuting. Nasa tabi rin ni Kuting ngayon. Okay, nahulaan nyo na ba? So, okay, hindi ko nakikita yung kanyang birthday. Diba? Oo. Wala mo na, hindi ko nakikita yung birthday niya sa yung oras natin. Hindi si Edu. Okay. Oh my God. Oh my gosh. Ulit daw yung clue. Okay, yung pangalawang confidential informant, asawa ng dating beauty queen. Meron siyang kapangalan na artista din, na sexy. Sexy. Pero baka kasi syempre, mga palangga, ito yung mga informante lang sa atin. Mas malinaw tayo kung marinig natin to bukas sa Senate hearing. Kaya dapat gawin nila ang talagang trabaho nila ni Senator Bato. Ngayon, parang mahilig din yata kumain ng saging. Okay, basta buhay pa. Yung mga binabanggit ng iba, patay na yon, hindi yon. Kaklase niya yon sa Polvoron. Yung patay na kaklase ni Marcos Jr. yon. Natsugi yata yun dahil sobrahan sa kakasingon. Okay? Okay. Si Dolphy. Hoy, ikaw Javi siya. Huwag mo isama si si Dolphy nananahimik na yon. Oh, hindi rin si Agamula. Hindi rin si Melanie Marquez. Okay. Okay, so ganitong eksena pala. So kaya ito palang si Lazo ay talagang inaano niya kinontsaba niya itong si Director Francia.
Okay? Dinunchaban na niya, huwag magsalita. Kasi pag nagsalita pala talaga yung si Francia at saka si Curioso, kasi si Morales nagsalita na eh. Okay? Talagang matutukoy ng bonggang-bongga. Pero, eto nga yun, the reason why sinasabi ko to sa inyo, kasi kapag hindi bukas, kasi kaabang-abang, kasi may plano, di ba sabi ko sa inyo, kagabi may plano si Lazo na huwag pumunta kasi yun yung strategy nila, na huwag pumunta. Malalaman natin bukas kung pupunta siya o hindi. Kasi pag sinasabi natin sa inyo ahead of time, ang trabaho nila Lisa, kunyari sasabihin ko sa inyo, ay si Lazo hindi yan pupunta. Ngayon sasabihin ni Lisa, hindi pumunta ka para maging fake news si Maharlika. Gano'n naman ang style nila eh. Kaya sabi ko, pupunta ba sila? So, hindi, isa sa strategy nila na huwag pumunta. So, yan ang aabangan natin. At pukpukin natin si Senator Bato at ang mga senador. Di ba? Si Senator Bato, given na yan, siya nga nag-open nito eh. Pupukpukin natin yung mga senador, okay, na mga binanggit natin, si Pia Cayetano, si Ontiveros, si Lore Legarda, si Coco Pimentel, si Robin Padilla, si Senator Bongo, si Ejercito Estrada, si JB, si Estrada, sino? Yung isa si Jinggoy, tapos yung isa si, yun na yun. Pupukpukin natin sila kasi ito ay usapin ng taong bayan na hanggang ngayon pinamumunuan tayo ng bangag-bangag. Sinungaling ang gobyernong ito na imagine ninyo, yung una ko nilabas, sinasabi nila AI, Artificial Intelligence Generated. Di ba? Ang daming pakalat. Yung iba sumakay pa, oh, Maharlika fake news, naninini, dadadada, giatak. Pero, nung lumabas na si Morales, yung iba, okay na lang din yung sumakay na, ganun, okay pala, totoo pa. And that's good. Sana wag lang kayo sumakay. Sana you are acting because you love your country. Hindi ko to pinagmamalaki. Ako, alam niyo naman, nasa Jamaica ako. Kung ako'y wala akong pakialam sa lupang sinilangan ko, at katulad ako ng ibang mga, dyan na nga sa Pilipinas, pagkon yung, LA, mga biga-biga na ganon. Nasa sariling bayan, katulad ni Lisa, very New York, at ang anak na daw, very Briton, very British. Nakita niyo, si Lisa Tanas, very yung kidnapper, very New York. Yung anak niya, very British. Ba't nandyan ang mga jutang ginemes sa Pilipinas? Ba't nandyan si Marcos Jr. na very British, na kinakamkam yung pera ninyo, nagpapakabangag at pinahirapan ang buhay nyo, at nagsasala kayo sa bang-bang-bang dyan sa China? Sige nga, very Briton pala sila, very New Yorker pala sila, very New York. Bakit nandyan dyan mga hinayupak na yan? Bakit inuubos nila ang pera ninyo? Bakit nagpapatalo sila ng loan bet or maya-maya? Diba? At sabi ko nga, bantayan, pagdasal din natin si Morales, kasi ginagapang siya na hindi siya makarating sa May 7. For whatever, babayaran or something, malalaman ko din yan. Ibe-breaking news din natin yan. Tandaan nyo, hindi makakaligtas ikaw, Lisa, dahil nasa paligid mo mismo yung ahas ko. Nag-acting lamok lang yan, minsan kinakagat ka. Pero makakarating din sa akin. Going back dito, sa issue dito kay Marcos Jr. Okay? Ayaw niyang sagutin kung siya ba ay pulboronic o hindi. Tinatawanan tayo. Matino ang usapin dito ay nakasalalay ang almost 120 million na Pilipinong kinabukasan ninyo na kayo ay naghihirap ngayon dahil isa sa kamag-anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Pero ang presidente ninyo, protektado ang mga manufacturer, ang mga illegal, mga smuggler. Dinadaan lang kayo sa kanyang drama-drama, foodie-foodie daw siya. Tama ba yan? Kasi sunod is foodie, jutang ginemes, pati mga pares-pares na yan, o mga pares, sinasakyan. Sasakyan niyo yung mga trending dyan na sila Rosmar at sila Diwata, mga ganyan-ganyan. O nakikita ko lang. Sinasakyan ng Pangulo yung bangag. Yan ba ang makakapagbigay sa inyo ng trabaho at pagkain? Ayaw niyang pag-usapan itong issue, ayaw niyang sagutin, siya ba ay pulboronic or not? At ayaw niyang mag-drug test. At ayaw nilang magpaliwanag. Kung matino yung ginayupak na to, ayaw ipaliwanag, bakit 2 minutes lang ang kanyang drug test? And now, these people, yung isang informante natin, baka mahilot ito ng kaibigan ni Pangulong Duterte.
Nandoon siya eh, nung maisog. Very visible siya doon. I know this person. I know this person. Baka pwede niyang himukin yung kakilala, yung close niya. Okay, clue. Balikan natin yung mga kapapasok lang. First clue. Okay, pero dapat marinig natin ito sa Senate bukas. Yung first clue, okay. Okay. Okay, yung first clue, bata pa siya. Matanda pa ako. Showbiz din. Okay, alas para mga showbiz lahat ng mga to eh. So we're just looking forward. Naku, kunyeta, ang daming nakahuli. Parang may nahulaan ng mga hitad. Okay. So ito ay, madali lang to eh. Feeling ko, hawak pa nito. Pero actually, nasa PIDEA yung ebidensya nito. Tinatago lang nila. Imagine niyo ayaw nila ipalabas. Ang pinag-uusapan natin dito, ang presidenteng ayaw magpatpulburon test. Ang presidenteng bangag na ayaw sagutin kung siya ba ay addictus benedictus. Tinatawanan lang kayo, katulad nga, sabi ni Atty. Glenn Chong, katulad ng in-interview siya sa Australia ni Sarah Ferguson, nung tinanong siya tungkol sa mga pinuputol na tayo. Hindi ko believe me. Ang taas-taas. Naread niyo ba ako? Okay? Yes. Buhay pa ba ako? Nawala. Okay, nagurgur na ako. Can you comment? Can you comment? Okay na? Okay na? Okay. Okay na? Oh my God. Okay na ba mga palangga? Okay na. Okay, go na raw. Okay na raw sabi ni low budget. Okay. Ginorgor. Ang taas ang signal ko. Okay. Ngayon, first clue. No. Hindi ba parang nahulaan? Nakakatakot kasi. Parang nahulaan. Pero hindi ko natin babagatin yung pangalan kasi ayokong pangunahan. Ayokong pangunahan si Corioso. Ayokong pangunahan si Director Francia. At ayoko rin pangunahan si Morales. Kasi alam nila to. Okay? Alam nila to. Ano ba yung goal natin? Ano ba yung game dito? Ang game dito, ang ating dito, ang game ni Marcos Jr. linlangin kayo. Okay? Bubudulin kayo. Pero mga palangga, buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa ang confidential informant. At yung second confidential informant ay naging asset ni Jojo Paner, certain Jojo Paner at ni Morales. I hope, sana ma-interview natin si Mr. Morales, Pero baka wala na siyang time kasi gabi na din sa Pilipinas o matulog. Di ba? After, subukan natin siyang interviewin. Okay. Kinakabahan na mga bangag, sabi ni Princess. Okay, Orlando Macabus. Kasi pinahulaan mo po, madam. Pares polboron, sabi ni Scorpio. No, kasi mga palangga, at least, di ba? Kasi nga titignan natin, di ba, this is the way kung paano natin sila susukulin. Di ba? Remember, yung una kong pinalabas na pre-op at saka authority to operate. Okay? Tinakpan ko, di ba? Strategy yun. Okay? Strategy yun, tinakpan ko yung pangalan ni Morales para hindi nila basagin muna yung imagine nyo bakit tayo mo ang tanga ni Lalaso, di ba? Nung tinakpan ko yun, hindi nila matira-tira si Morales. Pero they know na si Morales yung agent kasi nakita nila yun eh. Tinakpan ko, hindi nila matira-tira yun, mga kababayan. Kasi nga, pag tinira nila si Morales, ika-character assassinate nila na nakatakatan pangalan, magbumukha silang tanga. Okay? Na ibig sabihin, alam nila, tinakpan ko na nga yung, tinakpan natin yung pangalan, di ba? So bakit sila mag-i-defend ko, sisirain nila si Morales?
Hindi nila masira-sira, kaya galit na galit sa akin, hindi sa itong mga ginayupak na ito. Okay? Ngayon, nung bago lumabas si Morales, ang sinasabi nila AI generated. Pero sa Senate, si Senator Bato ay convinced sa statement ni Morales. Kasi, you know what, kapag ikaw ay first hand, ikaw ay nakarinig ikaw ang sumulat, siya nga daw ang tumipa, first hand information, siya nag-gather ng information. Nagtestimonya, ito si confidential informant, yung isa sa dalawa sila, nanunumpa sila doon, na ito, nakita nila. So, it turned to sworn statement. Diba? Doon sa sinasabi ni Morales sa interview ko, at before sa interview, after ng interview niya, at doon sa Senate, very spontaneous, walang garalgal. Diba? Walang, hindi gumaganon-ganon, katulad ni Francia na binubulungan pa. Yan ako, nanonood kayo ng mga live, mga hearing, o naka-attend na kayo sa mga hearing sa buhay ninyo, or dyan sa mga show dyan sa Netflix o saan man. Ang taong nagsasabi ng totoo, mabilis lang sumagot kung nasa iyo ang katotohanan kasi maaalala mo yung facts. Pero katulad ni Francia, ay hindi ko na po matandaan. Ang sabi ni Morales, 'di ba, nagkita tayo, nag-usap tayo, nasasabi mo, i-deny na lang natin kasi si Francia daw ay director pa, nasa loob pa ng PIDEA, at si Morales daw naman ay wala na sa PIDEA. Kaya sabi ni Morales ako, may pamilya din naman ako, bakit sila, lalabas sa picture? Tapos nakita nyo kung paano magsinungaling si Francia. And I feel so sorry sa mga taong ito. I believe may mga pinagsamahan sila. Kasi gano'n naman, sa mga trabaho, may mga pinagsamahan niya, mga yan. Pero dumarating sa punto na kailangan mong mamili, bayan o sarili. Yan ang tanong ko sa iyo, Francia. Bayan o sarili? Pag pinili mo ang bayan, hindi ka gagaralgal. Pero pag binili mo ang sarili at gusto mong pagtakpan si Marcos Jr. na bangag, utal-utal ka talaga. At ikaw, kuryoso, yung asawa mo, mamili kayo, bayan o sarili. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, my God, kahit painumin ka ng lambano, kahit tumambling ka pa ng bonggang-bongga, straightforward at dire-diretso, it's the same thing. It's the same dito kay Morales, interview sa SMNI, dito sa akin, interview kay Harry Roque, tapos sa Senate, di ba? Straightforward, dire-diretso, the same intonation, pagkakatanda niya, lahat ng pangyayari. Kaya nga ngayon, okay, sino may lagnat? Si Senator Bato? Sino nagsabi may lagnat siya? Kitang-kita sa body language, sabi ni footballero. Ayun na nga palangga. So, dalawa na. Nakuha nyo na ba? Kung sino sulat ko ngayon yung confidential informant number 1 tsaka na number 2. Kasi may nakahula na eh. Actually, nandiyan kanina sa mga comment. Okay? So, ang kailangan na lang natin ay ilabas sila. I don't think na nagugurgurin kayo. Can you do something for your country? Pero ang confidential informant, medyo kadudad, baka hindi lumabas yun. Pero kung ipapatawag yun ni Senator Bato, malalaman natin kung uutal-utal siya. Pwede siya magsinungaling. Okay? Pwede siya magsinungaling. Pero hindi siya pwede makapagsinungaling kapag, magsinungaling man siya sa harap ng Senado, ba't taong bayan ang magsasabi kung ito ba ay totoo o hindi? Kasi malalaman naman natin yung the way sila sumagot eh. Yung isa, baka mahimok nung kaibigan ni Pangulong Duterte. Baka mahimok yun eh. Tapos si Miss Maricel Soriano nga, sabi ko nga, dapat siya maging super inday din. Diba? Diamond Star, diba? Diamond Star, hindi pa titibag yan eh. I hope she will tell the truth and nothing but the truth. Nako. Nakakaloka itong mga palanggang ito. Ano daw, Marley Cabala na si Willie. Bruce Willis. Malay mo, may contribute si Willie Revilla, you'll never know. Baka, baka may siya, may personal knowledge. You'll never know. Kasi the fact na may nag-comment lang. Kasi the fact na siya ay nasa Maisog, I think, hindi siya, against siya dito sa bangag na bangag at pulburon video na ito, no? Okay.
Ma'am, have you read the article November 16 at the Espinosa list? Baka, pero nakalimutan ko na din. Ano ba yun? Pero actually, itong pangalawang informante natin, may nakabangga siya na kongresista. Parang gusto ko na ibigay sa inyo. Itong pangalawang informante, may nakabangga siya. Okay? Na politiko din. Eh ako yung pumasok sa politika eh. Kunyeta, ang hirap ng ano. Well, you know what? Kasi kaya natin sinasabi ayaw niyong pumasok sa politika. Kasi yung pangit na imahe ng mga politikong mga kawatan. Kasi alam mo, kung ako dyan sa, kunyari ako, no? Ako ay presidente niyo. Sige, pagbigyan na natin. Kunyari lang. The moment na upo ko, imbestigan ko lahat. Lahat ng hahalongkatin ko ang kanyang mga nakaw na yaman. Di ba sabi ko, executive number 1, bangin sa Malacanang, imbis na yung mga fashion show na ginagawa ni Kuting at ni Lisa dyan sa mga Jotang Genemes na mga designers. O, bangin na ipapagawa natin. Hindi fashion show, ilulubog natin ang bonggang-bongga lahat ng mga kawatan. Okay. AI butod. Okay. Nawawala ba? Ay, bakit? Nawala ako? Hello, mic test. Wow, really, Charlie? So ngayon, yung isa patay na, hindi na yon. Okay, wala na yon. Yung patay, yung ano, sabagay, yung Daza patay na yun, wala na. Hindi yung kasali. Okay? Okay, close na natin si Daza. Hindi siya kasali palangga. Dead na yon. So hindi siya kasali sa informant. Okay na, ayan na. Meron na pala eh. Yan, tasin na yan. Baka troll yan. Nagluloko niyo ako Okay? Malakas na signal. Initial clues, sabi ni Ruth. Naku, halos ibigay ko na nga sa inyo Okay? Binigay ko na sa inyo yung first one. May mga nakahula na nga eh. Nandiyan dyan na kanina, nahulaan na nila. Okay, so ngayon, anong susunod na mangyari ngayon? Maliban pa doon, may gumagapang kay Morales na hindi makarating sa May 7. Kaya pray natin siya kasi ginagawa nila ng paraan. I don't know kung anong paraan ang ginagawa nila kay Morales, but I don't think Morales will, I don't think na mabibili nila si Morales. No? Hindi nila mabibili yan. Kaya makikita natin siya tomorrow. Kailangan siya magstay alive. Kasi sinabi naman niya na kapag may mangyari sa kanya, ang walang ibang magugurgur sa kanya ay si Marcos Jr. Hindi yung ex-wife. Wala yun, palangga. Ay, nako, hindi yun. Okay, wala yun. Kalokohan kayo, wala yun. Okay. I hope, mga kababayan, sabi ko nga, ginagago tayo ni Marcos Jr. Yung mga kongresista, nagpapapress con para pagtakpan yung kanilang bangag na prinsipal. Bangag na si Marcos Jr. Wala kayong kakampi. Tayong lahat dito, na almost, 17,000 plus live viewers. Hindi natin kakampi itong mga Jotang Genemes sa Kongreso at yung mga palpak sa Senado. Kasi sila dapat ay tumutulong sa atin na imbestigahan ito. Dapat ipatawag nila si Morales kasi inaatake nila si Morales character assassination. Sabi nga ni Atty. Glenchong, Mr. Morales, dapat sumulat ka sa kanila. Panoorin mo nakaraang vlog namin. Sulatan mo itong si Speaker Tambalusos na inasubmit mo yung sarili mo for an investigation para doon magisa kanila. Diba? Kung gusto kanilang gisahin, gusto kanilang sirain at sabihin ikaw yung nagsisinungaling, gusto kanilang i-contempt, edi-imbitahin ka nila sa Congress. Para pag nakita nila nagsisinungaling ka, i-contempt ka. Pero, again, natatakot sila kasi nasa iyo ang katotohanan. Okay, nasa iyo. At nakikita ng taong bayan at ako'y natutuwa, mga kababayan. Kahit paano tayo binubusalan, pinipigil itong mga maisog rally. Diba, the more na binubusalan tayo, the more na nagsusumiklab, the more na nag-aaklas yung ating mga damdamin. Kasi gusto tayong harasin ng gobyernong ito. Tamna ng mga kaso na kung ano-ano. Sindakin, tanggalin sa trabaho, katulad ng mga PIDEA. Pinagbibintangan ngayon. Actually, ito. Ang daming expose, mga palangga. I wish I can do sa isang araw, oras-oras, but I can't.
Ngayon, si Lasso, running na. Yung mga PIDEA agent, di ba sabi ko sa inyo, anong ginagawa niya? Gusto niya what? Tinitignan yung mga telepono. Pinaghinalaan lahat sila. Si Morales, ayon sa ating source, pina-wiretap na nila. Kasi kung sino, baka yun, gusto nila makakuha ng information, kung sino ang nagkausap ni Morales sa loob ng PIDEA. Imagine mo, itong mga hayop na gobyerno ito, imbis na panagutin si Marcos Jr., ang pinagkakabalahan ni Bangag Lasso, isa pa yan, alamin kung sino yung makakausap ni Morales. Is that for the country? Hindi ba dapat matuwa si Lasso sa akin? Dahil nailabas ko dito na ang presidente natin ay bangag, pero hindi siya matutuwa. Gusto nga nila ako pag-gurgur, di ba? Kasi they are not for you. They are not for the country. They are for the money, 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 money. They are for the smuggling, smuggling. Lahat. Yaan, di ba? Sinabi ko sa inyo, in-expose ko na dito, na itong kasabwat ni Lasso, na si Emeterio Ramil Bitong, na 2 ang passport, ay binigyan kaagad ni Lasso ng 2.5 million ayon sa ating informante. Pag hindi pa nakakaupo, kasi hindi pa nga na-approve yung kanyang appointment, di ba? Hindi nga na sina-approve ng Civil Service Commission. Pero meron na kaagad 2.5 million kasi nagdrama-drama daw, walang mga gamit. Kung paano lapastanganin ang inyong mga karapatan, ang inyong pera? Bakit ka tinataya ang buhay ko dito? Ano bang mapapala ako dito? Jutang Ginemes, ang binabangga ko, presidenteng bangag at ang mga kasabot niyang mga billionaire na mga ang negosyo ay smuggling at pulburon. Anong mapapala ako dito? Pero iniisip ko na lang, ito mission sa akin ng Diyos. At least may isang taong tumatayo at kayo, kasama kayo, nasa gilid ko kayo, nasa harapan ko kayo, lahat tayo at dyan sa mga maisog na tumatayo dito sa bangag na presidente. Kung walang tatayo, bababuyin kayo forever. At ang mga anak ninyo, pag pinagtrepan ng mga anak ng politiko, wherever, barangay, kung magsimula sa barangay, pataas, kawawa kayo kasi hawak nila ang batas. Sila lang ang pwedeng mag-power trip sa inyo. Siguro naman, iba sa inyo, na-experience yan. Kamag-anak ko si Mayor, si Governor, si Kapitan. Kapitan pa nga lang ng barangay. Mayayabang na, kaya ako babangasin ko lahat ng mga jutang Ginemes sa mga yan. Ito yung nilalaban ko. Kung patuloy ninyo na suportahan ng isang bangag, ang dasal ko lang sana hindi nyo maranasan kung paano lapastanganin, kung paano pahirapan ng mga politikong bangag katulad ni Marcos Jr. at lahat ng mga kaalyado niya. Nakita niyo sa Pilipinas, kaya nga third world country tayo, forever tayo, baka magiging 10th world country pa tayo. Lubulusok tayo papuntang kumunoy kung hindi kayo kikilos. Religious sector, men and women in uniform. Sure nga ba kayo? Wala ba kayong utak? Aral-aral kayo sa PMA? Abogado pa kayo? Kayo, mga jutang Ginemes. Hindi nyo ba nakikita bangag presidente nyo? Tahimik kayo. Bakit? Nakikinabang kayo? Bakit wala kayong kibo? Yung mga negosyante. Bakit? Dumidikit kayo kasi para dumidikit kayo kay Lisa, kay Marcos, para yung mga taxes ninyo, mag-evade kayo ng taxes. Imbis na 100 million ang babayaran nyo, dahil nakadikit kayo kay Lisa, 10 million na lang, yung 90 million. Kickback o binigay yung 45, Lisa, 45. You know what I mean? Ito yung reason kung bakit kailangan. Okay? Okay? Yeah. Ito yung dahilan kung bakit. Okay naman, di ba? Puputol-putol lang. Ito yung dahilan kung bakit kailangan yung kumilos. For 2 years, hindi ko tinantanan ang mag-asawang bangag dahil ako'y supporter nila. For 6 years, hanggang mapaupo kong mga hinayupak natin ito. Ni piso hindi ko hiningian tong mga bangag na ito. Dahil nabudol kayo, na akala ko ibabangon nila yung Pilipinas. Ang binangon nila, oligarchs. Ang binangon nila, ang mga pulboronic. Ang binangon nila, ang mga smuggler. Extorsionista, mga rebelding mga kaliwa. Asan kayo? Asan ang mga OFW? Na umasa na makauwi kayo ng Pilipinas. Kaya kung magaling si Bato, well, okay naman siya. Kung may katuwang pala, may katuwang si Senator Bato,
itong mga nabanggit nating mga senador, I think at least si Robin Padilla, si Tolentino, at atong si Senator Go. You have to be there. Ano, ilalaglag nyo na lang yung taong bayan? Kasi kung hindi natin, kasi mga supporters ito actually ni Pangulong Duterte, kung wala sila dyan, isa lang ibig sabihin yan. You are not for the country. You are for your self, for vested interest. Takot kayo, baka hindi kayo itaas ang kamay ni Marcos Jr. Diba? Kasama si Cynthia Villar, yes. Doon sa mga nangihinang kulo, nasabi ko na, okay? Balikan nyo na lang yung umpisa. Nasabi na natin, ang iba nga, nahulaan na nila eh. Diba? Nahulaan na nila ng bonggang-bongga. Rowena Lid, thank you. Maritar Mix Vlog, thank you. Okay? So ngayon, nakikita niyo yung panggigipit sa atin. Gusto niyo mag-rally, pinipigilan kayo ni Marcos Jr. Ano kinatatakot nila? Imagine niyo nung nag-rally si Marcos Jr., kick-off rally niya noong January 28, nagbayad pa siya ng mga rallyista, ginamit yung mga kahirapan ng tao na migay ng ayuda, naka 15,000 live viewers ba siya? Hindi! Pinwersa pa niya umattend yung mga nasa, we're like 17,000 live viewers, my God. Inano pa niya? Pinwersa pa nila, nag-release pa sila ng memorandum para umattend yung mga taong, kawani ng gobyerno, doon January 28. Pinipilit nilang pwersahin ng taong bayan. And now, the Maisog in Bulacan, the Maisog in Dumaguete. Kinakancel nila sa Davao del Norte. Diba? Ang pagigipit doon. Kay Ubahib, Pagay Mamba. Nakikita nyo na. Kayong mga, sabi ko nga, mga religious group, whether you are Katoliko, Christian, Muslim, or whatever you are, ano man, you have to speak up. Or if you want, you know, Marcos Jr. bangag to be there hanggang 2028. Again, it's your choice, it's your call. Ako, tuloy-tuloy lang ako. Na tinataya ko yung alindog ko dito. Lahat ng mga ginagawa nila, gusto nila akong gurgurin. Sabi ko nga, na-report ko na sila sa FBI na kung pag may gumurgur sa akin, walang ibang gugurgur, kundi si Lisa at si Marcos Jr. at iba pa. Nilista ko sila isa-isa. At maganda rin ang strategy ni Jonathan Morales na sinabi niya rin sa Senate na pag may nangyari sa kanya, walang ibang papatay sa kanya kundi si Marcos Jr. Yung subject. And that's good. For the record, we're not gonna stop. Kahit anong gawin mo, Lisa, hindi ka magwawagi kayo, Marcos Jr. Huwag pong tatawanan ang mga seryosong tanong. Polboroni ka ba o hindi? Yes or no lang? Hindi mo masagot? Kasi kung hindi ka pulboron, sasagutin mo lang, of course not. Magpa-drug test tayo ngayon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay addictus benedictus. Kaya abangan mo ang picture. Gusto mo pa talagang ma-showing yung pulboron, ano? Ma-showing yung picture at saka video, ano? Kasi kung bumaba ka ngayon, baka hindi na ma-showing yan. Gusto mo ba talaga? Gusto mo? Gusto mo ngayon na. Charing. O gusto mo? Teka lang Dali lang. Naku, excited naman itong mga palanggang ito. My God. But anyway, we are fighting for our future, for your future. Bakit ako? Kasi I dream to retire in the Philippines. Diba? 20, 30 years from now. Anong maabutan ko dyan? Mga durog na? Ba't ako mag-retire? Dyan mo. Ulat. Kayo, bangag na. Now. Gusto nyo mag-retire sa Pilipinas, dapat hindi kayo tanggalin nyo ang bangag na presidente. Kung gusto nyo maayos ang Pilipinas, next time talagang dapat huwag na tayo pagpapabudol, itigil yung pagiging pagprotekta nitong mga senador, mga kongres sa bangag na, alam mo, sa totoo lang, umiikot na itong buong na mga to. Believe me, ang dami pong nag-reach out sa akin, mga damage control, mga tao ni Lisa. Damage control. Yung iba nag-o-offer pa. Hindi ko nga alam, basta si Mr. Morales ino-offeran din. Di ba matagal na ako ino-offeran? O sige, tatanggapin ko yung offer nyo. Pero ito, ang kapalit. Mag-resign si Kuti. Di ba? Ano daw gusto ko? Mag-resign ka na bangag bago pa namin showing ang iyong pelikula.
sa pelikulang Pulburon, mag-resign ka na. Kung ayaw mo wag mo kaming i-ano-ano sa mga pangiti, patawa-tawa mo. Okay? Mag-resign ka na. Yan ang mga alipores mo. Damage control. Hindi yun na makokontrol. Wildfire na nga eh. Hindi nga ako pumayag sa inyong mga offer. Noong first quarter of 2023, ngayon pa, my God, kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi namin tatanggapin, hindi ko tatanggapin yung offer. Tanggapin niyo yung offer ko sa inyo. Resign now, or else, pelikula mo ang lalabas sa susunod. Anyway, sa mga excited doon sa clue natin, ayoko na ulitin, balikan nyo na lang yung video. I hope, mga kababayan, talagang abangan din natin mga susunod na pangyayari sa May 7 kung ilalabas yung mga pangalan. Ayoko pwede ilabas ngayon. Diba? Antayin natin doon. Baka ilabas nila. Ngayon kung kailangan natin ilabas talaga, ilabas natin. Ganun lang talaga. Ako pa ba hinahamon ng mga ito? Si Ms. Maricel Soriano, good luck. Sabi ka ni Attorney Glenn Chong, pwede kang transaction immunity, kung tama yung pagka-lecture niya sa akin.